Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, February 2, at tayo'y nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Pero ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa Panginoon sa templo. At bahagi ng kwento ay ang paglilinis sa mahal na birhen. Matapos na siya ay manganak at dumaloy ang dugo sa kanyang katawan, kailangan ng ritual o rito ng paglilinis. Pero ito po nakatuon sa pagdadala kay Jesus na Panginoon natin sa templo. At bakit may mga kandila? Dahil si Kristo ang liwanag. Dinala ni Maria at ni Jose ang liwanag doon sa templo na dinala si Jesus. Naintindihan po ba? So, alam niyo ba kung bakit kayo nagdala ng mga kandila? Magtitinda ba kayo ng kandila? Minsan ang dami, no? Dapat lamang na at least matutunan natin, baka mamaya may mga maling na ituro, mga maling nakasanayan, bakit tayo nagpapabasbas ng kandila? Para pag kumidlat, sisindihan natin, hindi tayo tatamaan ng kidlat. Tama ba? May mga ganyan bang pananaw? Itigil nyo yan. Huwag kayong adik sa kandila. Okay? Kaya nga, liwanag. Sumisimbolo, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na tayo po ay kailangang may gawing desisyon. So para matulungan, yung iba po, sindihan mo ang kandila, magdasal ka. Para nang sa ganon, magabayan ka ni Kristo na liwanag ng ating kaisipan sa mga desisyon na gagawin natin. At mainam din na ang inyong mga sindihang kandila na pag-uwi ninyo, mag-anyaya sana at magkaroon kayo ng lakas ng loob na pangunahan ang pagdarasal sa loob ng pamilya, sindihan ng kandila na yan. Wala kayong aasahang pampaswerte dyan. Naintindihan ba? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, hindi yan anting-anting.
Ay, iba sa inyo, nga maya, ngangatain pa yan, no? Pag kinain ko ito, lalakas ako, babata ako, no? O niyong kainin, ikis-kis nyo, baka sakaling kuminis ang mukha ninyo dyan sa esperma. No? Pero yun po ang sinisimbolo. So dahil nagpabasbas kayo ng mga kandila, dahil may bit-bit tayong kandila, higit na inaasahan na makita sa atin ang liwanag ni Kristo. Maganda siguro yan, no? Kapag hindi kayo nagkakaintindihan, pareho kayo magsindi kayo ng kandila, no? Subukan kaya ninyo, no? Lalo na kung may mga nag-aaway-away, mga hindi nagkakaintindihan, humawak kayo ng kandila, no? Para na sa ganun mas maliwanag kayo at subukan yung ilapit sa mukha ninyo para maramdaman ninyo yung init, no? Ng inyong damdamin, hindi ng kandila. Di ba? Okay. Okay na tayo sa kandila, ha? Maganda po, no? Ipamahagi ninyo, bigyan ninyo, lalo na yung mga tao na nadidiliman ng kanilang isipan, na dahil yan ay nabasbasan, nawa makatulong sa kanila, no? Sa kanila pong pinagdaraanan na makita yung tamang landas na dapat nilang tahakin. Ngayon, bahagi ng pagdiriwang, narinig na natin kanina, dinala ni Maria at ni Jose sa templo ang sanggol na si Jesus at nakita ito ni Simeon. At nang makita ni Simeon, laking pasasalamat niya. At yung namutawi sa kanyang bibig na pupwedeng, kung kayo ang tatanungin, ano ang nais ninyo? Anong gusto ninyo? Uy. Ano ang gusto ninyo? Ngayong naririto ka, ano ang gusto ninyo? Ano ang dasal ninyo? Kaligtasan? Ano pa? Mahabang buhay? Gusto niyo mahabang buhay? Pero di na kayo makakalakad, ha? Mahabang buhay kayo. Wala na kayong ngipin, ha? Mahabang buhay yan, ha? Sigurado ba kayo? Hindi nga. Sige nga, sa puntong ito, lalo na sa mga may edad na dito, no? Kasi si Simeon, matanda na ito eh. Sa mga bata-bata, pwedeng sabihin na hindi pa malinaw sa kanila kung anong gusto nila. Pero sa mga matatanda, sa atin, alam mo na ba kung anong gusto mong hingin sa Diyos? Ha? Mahabang buhay pa rin? Alam niyo ba? Pinag-iisipan niyo ba kung ano? Meron bang katulad ni Simeon na nagsasabing, Lord, kunin mo na ako? Sabihin niyo nga yan, Lord, kunin mo na ako. Wala? Ayaw? Ayaw niyo pa rin? Hindi, umuwi na kayo. Ayaw niyo naman pala eh. Diba, magandang aral na ibinibigay sa atin eh. Si Simeon, di ba, naghihintay. Napakatagal na panahon naghihintay ni Simeon. Ngayon, sabi, sa wakas, yung katuparan ng pangako ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang katuparan ng pangako na si Kristo, ang Mesiyas, ipinanganak na, dinala na, harap-harapan, nahawakan niya, eto na ang katuparan. Kaya, Lord, okay na ako, Lord. Kunin mo na ako, Lord. So, ibig sabihin, di pa kayo okay. Kailan kayo magiging okay? Ha? Uy. Itong nilalaman ng ating kwento, ang aral ng ating ebanghelyo, anong dinadasal mo? Mahabang buhay. Kailan mo idadasal na, Lord, kunin mo na ako? Kasi si Simeon, ito rin naman maganda, no? Si Simeon, alam niya na ibigay niya na ang kanyang sarili sa paglilingkod sa templo. Buong buhay niya na, ibinigay niya, okay na siya. Kaya tayo, kailan mo sisimulan? Halos di ka na makalakad. Nawawala na yung panlasa mo. Nawawala na yung paningin mo. Tapos hindi mo pa rin sinisimulan,
Kapag sinasabing, Lord, kunin mo na siya, wag muna, Lord. O sige. O, pero pagtiisan ninyo, ha? Yung pipila kayo sa ayuda, sa AIX, pipila kayo sa mga senior citizen discounts, hihingi kayo sa inyong mga anak, pagagalitan pa kayo at sisigawan pa kayo ng mga anak ninyo. Ay, gusto nyo pa pala mahabang buhay. Pero kailangan masaya ka. Dapat masaya ka. Gusto mo pa palang mabuhay sa mundong ito eh. Pero ang sinasabi din, mas masaya ang buhay sa piling ng Diyos sa kalangitan. Kaya lang, parang hindi natin iniisip yon, kaya hindi rin natin iniisip, Lord, kailan mo ba ako kukunin? Wala bang preparations? Wala bang excitement? Lord, sana kunin na ako. Sana sa linggo, sa susunod, sana kunin. Para nang sa ganun, na nabubuhay na tayo kasi hanggat hindi natin iniisip yon, hindi ka rin nabubuhay ng tama. Naintindihan ba? Yung matatanda dyan, tamo, hirap na nga kayo makaunawa, di ba? Pero gusto nyo pa, mahabang buhay pa, di ba? No? Hirap na nga ako magpaliwanag, pero gusto pa ng mahabang buhay. Pati ano nangyari? Wala. Real talk lang tayo, ha? Kasi mahirap yung, nabubuhay ba tayo? Nakikita mo ba na may silbi ka sa mundong ito? Nakikita mo na ba yung silbi mo? O baka naman isa ka sa mga naging dahilan bakit maraming magnanakaw ngayon. Pero gusto mo pang mabuhay. Gusto mo pang umabot sa 2028 election para maiboto mo pa ulit yung magnanakaw. Pahirapan natin sarili natin. Pero kasi isang biyaya ang inihahandog sa atin. Yung makita ang Diyos, isang biyaya yan sa atin na dapat excited tayo. Dapat inaasam natin yan. Kasi kung hindi si Kristo ang makikita mo, yung katabi mo ang makikita mo. Sige, tingnan mo mukha niyan. Tingnan mo, tulala na, di ba? Tulala na. Wala nang sigla, pero Lord, mahabang buhay pa. Pero nakaganyan ka lang. Di ba? Pero nawa, sa tulong ni Simeon, sa tulong ng pagdiriwang natin na ito, makita nawa natin si Kristo isang araw. Pero sa ngayon, gawin muna natin ang ating mga misyon at ang misyon natin, dalhin ang liwanag na ito, lalong-lalo na sa mga nadidiliman ang kanilang buhay. Amen?